Well, mga kapupong naging sentro ng usapan ng China dahil sa papel nito sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Para sa maraming eksperto, malinaw ang lalim ng ugnayan ng China at Iran, lalo na sa trading, teknolohiya at energy. Dahil dito, masusing binabantayan ng mga tao sa mundo kung paano makakaapekto ang relasyong ito sa patuloy na sagupaan sa rehiyon. Sa mga oras na lumalawak ang sitwasyon, may mga ulat na nagsasabing patuloy ang pagpasok ng ilang uri ng supply patungo sa Iran. Hindi man ito direktang tinatawag na tulong militar, sinabi ng mga eksperto na ang mga materyales na ito ay maaaring magamit sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa depensa. Kabilang dito ang navigation systems, radar equipment at satellite-based tools na may iba't ibang gamit. Well, mga kapupong, patuloy namang nananawagan ng China ng pagpigil at pag-uusap. Sinabi ng kanilang mga opisyal na mahalagang mapanatili ang stability upang maiwasan ang mas malaking epekto sa mga sibilyan. Gayunpaman, may sarili rin silang interes, lalo na sa energy at trading. Ang tuloy-tuloy na daloy ng oil mula sa rehiyon ay kritikal sa maraming ekonomiya sa buong mundo. Kasabay nito, sumiklab ang mas malawak na sagupaan na kinasasangkutan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Ang mga unang pangyayari noong huling bahagi ng Pebrero ay mabilis na lumaki at nakaapekto sa iba't ibang lungsod. Nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa mundo dahil sa posibleng epekto sa pandaigdigang seguridad. Isa sa mga pangunahing tinutukan, mga kapupong, ay ang kakayahan ng Iran sa missile systems. Nagsagawa ng air operations ang Israel at Estados Unidos laban sa mga pasilidad na konektado rito. Ayon sa mga eksperto, malaki ang naging epekto nito sa kakayahan ng Iran na mag-produce ng long-range projectiles. Ngunit sa mga oras na sinusuri ang pinsala, lumitaw ang tanong kung gaano kabilis makakabawi ang Iran. Sinabi ng ilang eksperto na ang tulong mula sa ibang bansa, kabilang ang China, ay maaaring magpabilis ng kanilang pagbangon. Ang patuloy na pagdating ng supply ay posibleng makatulong sa muling pagbuo ng kanilang kakayahan. Sa ground level, mga kapupong, ramdam ang epekto sa mga komunidad. Ang mga missile at airstrikes ay umabot sa residential areas. Sa ilang pagkakataon, ang mga gusaling kalapit sa target na lugar ay nadamay, dahilan upang maraming pamilya ang lumikas. Sa Israel, sunod-sunod ang alerts na nagdulot ng pagkaantala sa ilang serbisyo. Kahit na maraming projectile ang naharang, may ilan pa ring nagdulot ng pinsala. Sa Iran naman, ang mga target ay madalas nasa mga lugar na kalapit sa mga sibilyan, kaya't hindi maiwasang maapektuhan ang mga ito. Anyway, mga kapopong, ipinapakita ng sitwasyon ang kahalagahan ng papel ng mga bansang may impluwensya tulad ng China. May mga eksperto na naniniwalang kahit hindi direktang sangkot, ang kanilang mga kilos ay may epekto sa direksyon ng sagupaan. Hindi rin maikakaila ang papel ng modernong teknolohiya. Ang paggamit ng satellite systems at iba pang advanced tools ay nagpapakita kung gaano na konektado ang mga bansa sa usapin ng seguridad. Para sa mga apektadong komunidad, nagdulot ito ng pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. May mga negosyo ang pansamantalang nagsara at ang transportasyon ay naapektuhan. Sa ilang lugar, naging limitado ang access sa pangunahing serbisyo. Sa kabila nito, mga kapupong, makikita ang katatagan ng mga tao. Ang pagtutulungan ng mga lokal na grupo at mga voluntaryo ay naging mahalaga upang matulungan ang mga nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, bahagyang humupa ang tensyon, ngunit nananatiling bukas ang maraming tanong. Para sa mga eksperto, ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung paano ang desisyon ng isang bansa ay maaaring magkaroon ng epekto sa iba. Well, mga kapupong, patuloy na babantayan ng mga tao sa mundo ang sitwasyon sa gitnang silangan. Ang papel ng China ay mananatiling mahalagang bahagi ng usapan sa hinaharap ng rehiyon. Well, mga kapupong, bigla na lamang nawala ang signal. Parang pinatahimik ang isang buong bansa sa digital na mundo. Sa loob ng Iran, sabay-sabay na naputol ang internet access ng milyon-milyong mamamayan, nagdulot ng pangamba. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na isa sa pinakamahabang national shutdown mula pa noong panahon ng Arab Spring, kung saan mahalaga rin ang papel ng online communication. Sa mga oras na ipinatupad ang blackout, halos hindi magamit ang messaging apps, social media platforms, at iba pang online services. Para sa marami, ang internet ay hindi lamang libangan, kundi pangunahing kasangkapan para sa trabaho at pakikipag-ugnayan. Nang mawala ito, maraming freelancers at online workers ang agad na apektuhan. Ang simpleng pakikipag-usap sa pamilya sa ibang bansa ay naging mahirap o tuluyang naputol. Ayon sa mga eksperto, mga kapupong, ang ganitong klase ng malawakang pagputol ng internet
ay matagal ng bahagi ng sistema sa Iran, lalo na tuwing may sensitibong sitwasyon. Sinabi nila na sa pamamagitan ng pagkontrol sa koneksyon, mas nagiging limitado ang pagkalat ng impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tagal ng pagkawala ng internet ang mas lalong nagpabigat sa epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Habang nagpapatuloy ang blackout, maraming estudyante ang hindi makapasok sa online classes at ang maliliit na negosyo ay napilitang huminto. Ang iba ay bumalik sa tradisyonal na paraan ng komunikasyon, ngunit hindi nito napunan ang kakulangan ng mabilis at tuloy-tuloy na koneksyon. Para sa ilan, ang pakiramdam ay tila tuluyang nahiwalay sa labas ng mundo. Kasabay nito mga kapupong, lumitaw ang mas malawak na pangamba na hindi lamang limitado sa loob ng Iran. May mga ulat na nagsasabing may banta na maaring targetin ang mga undersea cables, partikular sa Red Sea. Ang mga kable na ito ang nagsisilbing pangunahing daanan ng global internet data na nag-uugnay sa Asia, Europe at Africa. Ipinaliwanag ng mga eksperto na kapag naapektuhan ang mga kable na ito, maaaring maramdaman ang epekto sa iba't ibang bansa. Posibleng bumagal ang internet, magkaroon ng service interruptions, at maapektuhan ang mga sektor tulad ng finance at logistics. Para sa mga bansang umaasa sa international connections, kahit maliit na pagkaantala ay maaaring magdulot ng malawakang epekto. Anyway, mga kapopong, hindi madaling ayusin ang undersea cables kapag nagkaroon ng problema. Kailangan ng espesyal na kagamitan at maaaring tumagal ng mahabang panahon bago maibalik sa normalang serbisyo. Dahil dito, mas lumalaki ang pangamba sa posibleng epekto nito sa global communication. May mga eksperto na nagsasabi na ang ganitong uri ng banta ay maaaring makaapekto sa mundo nang hindi direktang nauuwi sa sagupaan. Sa halip, ang epekto ay makikita sa ekonomiya, negosyo at sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Sa loob ng Iran mga kapupong, nananatiling malinaw ang epekto ng blackout. Ang pagkawala ng internet ay hindi lamang simpleng abala, kundi isang malaking hadlang sa komunikasyon, kabuhayan at access sa impormasyon. Para sa maraming mamamayan, ito ay nagdulot ng pakiramdam ng isolation. May mga leader at eksperto na nananawagan ng mas open at fair na access sa internet, binibigyang diin na mahalaga ito sa modernong lipunan. Para sa mga tao sa mundo, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang stable na koneksyon. Well mga kapupong, ipinapakita ng sitwasyon sa Iran na ang internet, na madalas inaasahang laging available, ay maaari ring mawala sa isang iglap. Sa patuloy na pagtaas ng pagdepende ng mga tao sa digital systems, mas nagiging mahalaga ang pagpapanatili ng maayos, ligtas at tuloy-tuloy na koneksyon para sa lahat.